Magandang araw po muli sa lahat ng listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay pinamagatang Offered to be a Billionaire's Mistress. Nagulat si Rachel nang alokin siya ni Albert na maging mistress niya, hindi asawa. Bagamat naaasiwa, nakakulong siya sa kapangyarihan ni Albert sa kanyang pamilya. Habang unti-unting nahuhulog ang kanyang nararamdaman kay Albert, nahirapan siyang magdesisyon sa pagitan ng galit at pagnanasa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Bumati si Rachel kay Pinky ng best wishes at niyakap siya habang kinukuha ang kamay ng bride. Inamin ni Rachel na nakapagbigay siya ng selos kay Pinky sa kanilang mga kalokohan ni Jake. Alam kong binigyan kita ng sakit na loob, ng sama ng loob habang pinagseselos ka namin ni Jake. Kaya kung may gusto kang gawin sa akin, okay lang, gawin mo na sa akin. Alam mo, totoo lang, nung hindi ko pa alam ang tungkol dyan sa mga plano nyo, gusto ko talaga sabunutan ka na, tsaka ipakulam ka na. Nagkatawanan sila at dumating si Jake, ang gwapong groom, at tinanong si Rachel tungkol sa mga sikreto na sinabi niya kay Pinky. Hay nako, nililinis ko lang ang pangalan ko, Jake. O sige na, come on, let's go to Western Philippine Plaza. Marami pang naghihintay na well-wishers doon. Gusto ko sanang sumama sa reception pero hindi na ako pwedeng magtagal eh. Sabi niya. But why? Maang na reaksyon ni Jake. Kailangan ko magpunta agad sa Laguna. May telegram ako natanggap eh. Inatake si tatay. Oh, anong lagay niya ngayon? Is he safe? Nakikisimpat siyang tanong ng lalaki. Ligtas naman daw siya. But just the same, kailangan pa rin ako ni tatay. Oh well, let's just hope na hindi grabe yung atake niya. So, hindi ka pala babalik ka agad sa hacienda? Hindi muna eh. Nagpaalam naman ako kay nanay at naintindihan naman niya. Sa ngayon, mas kailangan ako ni tatay. Ang ina ni Rachel ay katiwala ni na Jake sa bahay hacienda sa Hacienda Marcela. Samantalang ang ama niya ay dating tagapag-alaga ng mga baka roon. Naging love child lamang siya dahil hindi naman nagpakasalan dalawa. Mas ginusto ng tatay niya na makipagsapalaran sa Maynila. Doon nito nakilala ang babaeng pinakasalan kung saan ito nagkaroon ng isang anak. Kahit malayo ang amay, hindi naman siya nito pinabayaan. Wala rin naman siyang naging problema sa pakikitungo ng pamilya nito sa kanya. Ipahahatid kita sa driver ko hanggang sa Laguna. Wag na, I can manage. Wag niyo na akong intindihin. Asikasuhin niyo na lang ang mga guest niyo. Bibisitahin ko na lang siguro kayo sa Villareal bago ako bumalik sa Palawan. But we're leaving. Babalik kami sa Europe at malamang na magtagal kami sa Paris kasi gusto ni Pinky makasamang muli ang mami niya. Kung ganon, magkita na lang tayo kapag nagbakasyon kayo ulit sa hacienda. Yeah, pagbalik namin, doon kami tutuloy sa Palawan para makapagbakasyon ng matagal-tagal. Nagpaalam na si Rachel sa mga bagong kasal. Iniwan niyang pinaliligiran na ng maraming well-wishers sa mga ito. Muli siyang sumulyap sa dalawa bago pumara ng taxi. Napangiti siya nang maalala na minsan sa kanyang buhay, naging espesyal na tao si Jake. Ngunit may mga gatas pa sila sa mga labi noon. Hindi pa siya namulat noon sa katotohanang langit si Jake at hindi sila bagay. Pwedeng maging magkaibigan, ngunit hanggang doon lang. Hindi naman siya bitter, at least naging totoo ito sa damdamin para sa kanya. Alam niyang hindi naman siya mahihirapang makakita ng pag-ibig na talagang para sa kanya. Katunayan, may isa siyang natitipuhan sa mga manliligaw niya. Ang kapenpal niyang si Lino na nasa abroad. Hindi pa niya ito sinasagot pero binigyan na niya ng pag-asa. I know, liligaya ka kay Pinky. Jake. Sa Pakil, Laguna, nakatira ang kanyang amang si Fernan. Hindi ilang beses na tumira siya roon kasama ang pamilya nito. Kumusta na si Tatay Tita Vicky? Bungad niya na tanong sa asawa ng ama. Kauwi lamang ng tatay niya galing sa 5 araw na pagkakakonfine sa hospital. Hindi pa gaanong nakaka-recover mula sa atake niya. Pasalamat na nga lang ako at mild lang.
Pero sabi ng doktor, isang atake na lang at malamang na maparalyze na siya. Kung hindi man, matuluyan. Parang kinurot ang puso niya nang nakita ang kalagayan nito. Nang maramdaman nito ang kanyang paglapit, dumilat ito at ngumiti. Naupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang isang kamay ng ama para magmano. Kawaan ka ng Diyos, anak. Mabutit nakapunta ka kaagad dito pagkatanggap mo ng mensahe namin. Kamusta na pakiramdam niyo, Tay? Eto, medyo maigiga na. Na-overwork na yata kayo, Tay. Alalay lang. Masama naman sa katawan ng tao ang sobrang trabaho. Tay, may problema ho ba? Ang totoo niyan, anak, problema at hindi trabaho ang dahilan kung bakit inatake ako. Ano ang problema? Nahihiya ako sa iyo, Rachel. Pati na sa nanay mo. Hindi ko gustong idamay pa kayo sa problema ko pero parang sasabog ang dibdib ko. Kaya, pinamensahe kita. Yung masabi ko lang sa iyo ang problema ko'y sapat na. Kakaiba ang kutob niya sa mga sinabi nito. Sigurado siyang mabigat ang problemang dinadala ng ama. Hindi maaapektuhan ang kalusugan nito kung hindi. May sarili itong talyer, maliit na manukan sa likod ng bahay at isang Tamaraw FX na ipinapasada. Gaano ho ba kabigat ang problema, Tay? Iyong kapatid mo. Sabat ni Vicky na sumungaw sa pinto. May dala itong tray na naglalaman ng isang basong juice at isang basong gatas, isang platong may lamang sandwich at kakanin. Magmerienda ka muna, Rachel, habang nakasalang pa ang ulam. Anong problema ang binigay ni Emma? Naiinip ng tanong niya. Si Emma ang naging anak ng tatay niya kay Vicky. 3 taon ang tanda niya rito. Tulad niya ay maganda rin ang kapatid. Marami nagsasabing magkamukha sila kahit magkaiba ng ina. At kahit magkapatid lamang sila sa ama, naging close sila nito. Inilagay niya kami sa isang malaking kompromiso. Anong kompromiso, Tita Vicky? Tanong ni Rachel. Ewan ko kung naikwento niya na sa iyo ito. May naging boyfriend siya. Si Albert Duran. Yung bang galing sa mayamang angkan ng mga Duran. At pamangkin din yata yun ng isang congressman. Akala ko'y seryoso na siya kay Albert. Kasi naipakilala niya na ito sa amin. Madalas siyang sumasama ron. Pinapayagan naman namin kahit na 19 anyos pa lang siya. At kailan lang sinabi niya sa aming nagyayaya ng pakasal si Albert. Ang sabi naman ng tatay mo bata pa siya. So, ano hong nangyari? Lahat ng regalo tinatanggap ni Emma. Nang maghipit kami 2 months ago, dahil muntik nang mailit ang bahay at loteng to, isinangla namin sa bangko para mapalaki ang talyer. Nagalok si Albert ng tulong. Ayaw sana naming tanggapin dahil nahihiya kami pero nagpilit siya eh. Tinanggap namin ang pinahihiram niyang 300,000 at nangakong hulog-hulugan yun. Nagsabi niya wag na dahil magiging kapamilya na rin daw namin siya. Kinausap na kami ni Albert. Ang sabi niya handa siyang maghintay ng 1 taon para makasal sila ni Emma. Ang sabi ko hindi pa siguro handa ang kapatid mo. Alam mo naman siguro kung gaano ka-immature na babaeng yun. Pabago-bago ng isip. Gusto ngayon, ayaw na bukas. Pagkatapos ho, sumama siyang magtanan sa ibang lalaki. Nagtanan? Pero hindi kay Albert? Oo. Bakit ho nagkaganon? Hindi nga namin maintindihan ng babaeng yun. Wala kaming alam sa mga plano niya. Wala naman kaming alam na may iba pa siyang boyfriend. Pagkatapos ayun, may iniwang sulat. Ihingi na lang daw siya ng tawad kay Albert. Dahil bigla niyang narealize na hindi ito talaga ang mahal niya eh. At hindi namin alam hanggang ngayon kung saan sila nagpunta ng lalaking sinamahan niya. Alam na po ba ni Albert? Alam na at masamang-masama ang loob. Galit na galit naman ang kapatid niya. Inakusahan kami ng kuya ni Albert na kinakwartahan lang daw ang kapatid niya. Na alam naman daw namin may boyfriend si Emma. Pero dahil mayaman at galante si Albert, in-entertain pa rin namin. Pinalalabas niya pinagkaisahan naming lokohin si Albert. Nagpunta nga siya rito bago ako takihin eh. Pilit niya pinalalabas si Emma. Idedemanda raw kami kapag hindi namin naibalik ang lahat ng naibigay ni Albert sa amin. Mga alahas na ibinigay ni Albert kay Emma na kulang daw sa $250,000. Bukod pa yung malaking perang dinala raw ni Emma mula sa joint account nilang dalawa.
Huwag ka nang magsalita. Baka makasama pa sa'yo. Inakusahan kami ngayon ni Alex Duran na manloloko at si Emma na magnanakaw. Kapag hindi raw namin nabayaran sa loob ng 1 buwan ang halagang umaabot sa halos 1.5 milyon, idedemanda raw niya si Emma at ang tatay mo. Oh my God! Napakalaking problema nga nang iniwan sa inyo ni Emma. Kaya nga masama ang loob ko. Oh, baka kung ano na naman mangyari sa iyo niyan. Paalala ni Vicky sa asawa. Alam kong babalik ang kapatid ni Albert para alamin kung nagbalik na si Emma. At kapag hindi namin naipakita ang kapatid mo, malamang na ituloy niya ang pagsasampa ng demanda. Ang problema kung saan ko hahanapin si Emma. Lahat napuntahan at napagtanungan ko na. Pero hindi namin natagpuan. Sana man kaya kami kukuha ng ganong kalaking pera sa ngayon para itapat sa mga sinasabi ni Mr. Duran na perang hinuthot ni Emma mula kay Albert. At natatakot kami dahil sa tingin ko mahirap bangkay ng kapatid na yon. Ni hindi namin siya nakuha sa pakiusap. May karapatan man ho silang magalit kung tutuusin. Parang niloko ni Emma si Albert. Intensyon man niyang gawin o hindi. Nasaktan siyempre yung tao sa ginawang pagsama ni Emma sa ibang lalaki. Kaya gagawin nila ang lahat para makaganti man lang. Malaking problema nga to. Saan ba natin hahanapin si Emma ngayon? Hindi ko alam kung paano nga harapin ang galit ni Alex Duran. Nag-aalalang nagkatinginan sila ng madrasta. Huwag na kayo masyado mag-alala, Tay. Hayaan niyo, ako na ang haharap at makikiusap kay Alex Duran na yon. Sa isang malawak na lupain sa Antipolo ay kasalukuyang abala si Alex Duran sa pagpapalipad ng toy plane na pinaaandar ng remote control. Ito ang isa sa mga libangan niya kasama ng iba pang kapwa businessman. Bravo! Hindi lang sa negosyo mo kami pinabibilib, Alex. Kahit sa pagpapatakbo ng remote control airplanes. Ani Mr. Benji, matapos siyang palakpakan sa kahangahangang exhibition ng toy plane na kontrolado ng remote control na hawak niya. Ang susunod kong susubukan, pagpapalipad ng miniature aircraft sa Clark o sa Subic. Umorder na ako from Japan and i-assemble ko next month. Aniya habang iniabot ang remote control. Kung ano-anong pinag-aaksaya mo ng oras, Alex, why don't you get married instead? Para may napagbubuhusan ka ng panahon. Sabi ng isa pang kaibigang si Maki. Isang malutong na halakhak ang naging reaksyon niya. Hindi pa ako nasisira ng bait, Maki. You mean only crazy men get married? Hinubad ni Alex ang suot na shades. Why marry? Para magkaroon ng sakit ng ulo? Alam mo kung anong pananaw ko sa buhay. To live happily without a woman intruding my life. Hindi kasi ako naniniwalang kailangan pang magpakasal para lamang lumigaya. Nandiyan lang naman ang mga babae. Kahit anong oras mo silang kailanganin, you can easily have them. Lalo na sa panahon ngayon. Basta may bibigay mo ang mga luhong gusto nila, you can have them in your bed. Kararating lang ni Alex nang mapansin niya ang card sa ibabaw ng computer table. Isang thank you card yon mula sa mga bagong kasal na sina Jake at Pinky. Pasasalamat sa regalong ipinadala niya. Kilala niya si Jake dahil bukod sa pareho silang Villa owner sa Villa Royal, ay malimit din silang magkasama sa mga business summits at pareho silang aktibo sa money market. He finally tied the knot. Nangingiti at naiiling siya sa naisip. Marriage? Pabor lang yun sa mga babae. A piece of paper na magkukulong sa aming mga lalaki. Isang malaking kalokohan. Ilan na bang taong malapit sa kanya ang nasira ang disposisyon sa buhay mula na magpakasal? Para lang siyang kumuha ng batong ipupukpok sa sariling ulo. Ngunit nangiti siya nang maalala ang naging usapan nila ng kanyang papa bago ito namatay nung nakaraang taon. Tumatanda na ako, Alex. Ikaw man, you're already 33. Bakit hindi ka pa magpamilya? Gusto kong masaksihan man lang ang kasal ng panganay ko. Huwag niyo akong itulak sa baga, Papa. Ganun ba ang tingin mo sa pag-aasawa? Parang pagtalon sa apoy? Definitely, Papa. Gusto mong tumanda mag-isa? Kailangan ko ng babae sa buhay ko, Papa. But I don't want to commit myself sa isang relasyong nakakasakal. Ayoko may babaeng makikialam sa mga desisyon ko at magdademand ng kung ano-ano sa akin. Kailangan ko ng babae
Para sa mga needs ko lang at para mabigyan ako ng anak. Tumaas ang kilay ng Don. Gusto mo ng anak pero ayaw mong magpakasal? Yeah. Kapag nagkaanak ako, may pamilya na rin ako may tuturing. At malapit ko na kayong bigyan ng apo. Don't worry, hindi ko papatayin ang lahi natin. Natinag siya sa pagmumuni-muni nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Senyorito! Si Senyorito Alberto! Na-aksidente! Kinabukasan na nagkamali si Albert. Maghapa ang mukha nito nang kausapin ni Alex. May benda ito sa ulo at nakakast ang binti. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Albert? Kailan ka pa natutong gumamit ng bawal na gamot? Don't tell me. Dahil lang sa Emma na yon, sisirain mo ang buhay mo? Kuya, please. I almost died. Pagkatapos, sasabunin mo pa ako. Babae lang yun, Albert. Babae lang! I feel cheated, kuya eh. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi ka masasaktan ng kahit na sinong babae. I told you, never take women seriously. They will only bring you trouble. Hahanapin ko ang babaeng yun, and I will make her pay. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Albert. Naging abala si Rachel sa paghanap kay Emma ng mga sumunod na araw. Ngunit walang nangyari. Pumasok sa isip niya na humingi ng tulong kay Jake. Ano kaya kung humiram ako ng pera sa kanya? Sigurado namang hindi niya ako tatanggihan. Pero kakakasal lang niya at nasa honeymoon stage pa. Nakakahiya naman kung isasabay ko ang problema ko ngayon. At malaking pera din yun. Wag na lang siguro. Isang umaga na katatapos lamang niyang maligo at kasalukuyang tinutuyo ng towel ang buhok, ay may narinig siyang ugong ng sasakyan na tila tumigil sa tapat nila. Sino kaya maaaring bisita? Mabilis niyang sinukli ang buhok at tinapos ang pag-aayos. Sumilip muna siya sa bintana at nakita niya ang isang itim na BMW na nakaparada sa tapat. Mamahaling sasakyan. Ang dumating kaya ay ang sinasabing kuya ni Albert. Kinabahan siya. Kailangan muna niyang punuin ang hangin ng dibdib bago siya lumapit sa pinto para buksan yun. Nagkataon pa namang nag-iisa siya sa bahay dahil sinamahan ni Vicky ang kanyang ama na magpa-check up. Hindi niya naiwasan ang mapaawang ang bibig nang makita ang mukha ng lalaking halos sakupin ng pinto. The guy was so handsome, dark, dashing and virile. Ang buhok nito ay alon-alon at itim na itim. Ang hugis ng mukha nito ay parang kay Christopher Reeves, na kinakikiligan niya kapag napapanood niya ito sa mga pelikulang Superman nung bata pa siya. Ngunit ang mapadako ang kanyang paningin sa mga mata nito, bahagya siyang napaatras. Matalim ang mga yon. Wala siyang nakikitang softness sa mga yon. Ang naroon, determinasyon. Good morning. Anang tinig nitong malalim at maskulado. Yes, mister. May I help you? Sana hindi ito. Asam niya. Sana'y kolektor lang ito ng Meralco o ahente ng insurance. Dahil kung ito nga si Alex Duran na tinutukoy ng kanyang ama, malaking problema nga ang kinahaharap nila. Ngunit alam niyang niloloko niya lang ang sarili. May kolektor ba ng ilaw na naka-BMW? And he was too handsome to be one. Sinuyod siya nito ng nanunuring tingin. Saka nagsalita. I'm Alex Duran. Pagpapakilala nito. You're Emma's sister, I suppose. I'm her half-sister. Wala ka bang planong patuloyin na bisita mo? Hindi mo siguro gugustuhin marinig ng ibang tao ang mga sasabihin ko. Nagtuloy-tuloy ito sa sofa na parang isang welcome guest. Pwedeng maupo? Sure, please sit down, Mr. Duran. Wala kasi sila tatay at saka si tita Vicky ko. It's okay, you're here anyway. Pwede ko naman sigurong sabihin sa'yo mga gusto kong sabihin. Umupo ka. Baka mangawit ang leg ko sa pagtingala sa'yo kung hindi ka upo habang nag-uusap tayo. Sa nakikita kong takot sa mukha mo, alam kong alam mo na ang sadya ko rito. Sumama siyang magtanan sa ibang lalaki pagkatapos niyang paniwalaing mahal niyang kapatid ko, kwartahan at pagnakawan. Hindi magnanakaw si Emma. Walang magnanakaw sa pamilya namin. And what do you think want to call your sister? A gold digger? A thief? Oh yeah, a thief. A thief in the lowest form. For your information, miss, my brother almost died dahil sa isang aksidente 3 days ago. Sinadya niyang ibangga ang sasakyan niya,
dahil sa ginawa ng kapatid mo. Maswerte pa nga rin si Emma dahil hindi natuluyan si Albert. Dahil kung nawala o nabalda ang kapatid ko, 10 ulit ko siyang pagbabayarin. Pasensya na, ako nang humihingi ng tawad sa inyo sa ginawa ni Emma. An apology is not enough, miss. Hindi ganun kaliit na kasalanan lang ang ginawa ng kapatid mo. Bukod sa niloko at pinaasa niya si Albert. From the sapphire necklace down to the diamond ring, ng pamilya na dapat ay ibibigay lang namin sa babaeng pakakasala namin. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga yun? Hindi naman po kami titigil sa paghahanap sa kanya hanggat hindi namin siya nakikita at naisasauli ang mga bagay na ibinibintang mong ninakaw niya. Mr. Duran. Hindi ibinibintang, Miss Del Mundo. Hindi ko ugali mambintang. I'm stating a fact. At kung iniisip mong wala na kayong kasalanan sa aming mga Duran, kapag naibalik na ni Emma ang mga alahas at perang tinangay niya, nagkakamali ka. Sinabi pa sa akin ni Albert ang iba pang perang naloko sa kanya ng kapatid mo. Gaya ng 300,000? Mabutit alam mo, Miss Del Mundo. Alam mo palang pati ang iyong amay accomplice ni Emma sa pagsasamantala sa kalokohan ni Albert. Walang intensyong ganun ang father ko. Mr. Duran, utang ang mga yun at hindi siya tumatalikod sa obligasyon. Kaya please lang, huwag mo siyang akusahang kasabwat ni Emma sa kung ano mang ginawa nito. Really? Hindi kaya ang tatay mo ang may idea ng lahat? No, Mr. Duran, mabuting tao ang father ko. Isang taong may prinsipyo. Ang totoo, hindi niya gustong humingi ng pabor sa kapatid mo. Si Albert ang nag-alok ng tulong. Na sinamantala nga niya. What's your tongue? Mr. Duran, kanina mo pa pinagbibintangan ng tatay ko. Napataas na rin ang boses niya. Natural na idepensa mo ang tatay mo. But I don't think you can save him from jail. Jail? Anong ibig mong sabihin? I'm planning to sue your sister and your father. Si Emma lang ang may kasalanan sa'yo, Mr. Duran. Bakit pati ang tatay ko idadamay mo? Like I said, alam kong kasabwat ni Emma ang father mo sa lahat na nangyari. Hindi mo magagawang ipakulong ang tatay ko, Mr. Duran. You really don't know me, miss. At palagay ko, hindi rin kilala ni Emma ang mga Duran. Dahil kung kilala niya ang pamilya namin, she won't even dare na lokohin ang kapatid ko. Walang sino mang gustong kumantis sa mga Duran. Bakit hindi mo man lang kami bigyan ng panahong hanapin si Emma para ayusin ang gusot na to bago ka gumawa ng aksyon? I've given you enough time para mailabas si Emma. At sa tingin ko, hindi na magpapakita pa ang tuso mong kapatid. For sure, nagpapasasa na siya sa perang natangay niya mula sa kapatid kong napakahina ng ulo. Alam ko magpapakita pa rin siya. May balik niyo man sa amin ang mga alahas at pera. Hindi ang pride ni Albert. Nasaktan na siya. Nakapag-usap na rin kami ng father mo. Nasabi ko na ang gusto kong mangyari. Gusto kong pagbayarin ng kapatid mo. But I know it will take time bago siya bumalik. At ako ang taong sa lahat ng ayaw, pinaghihintay. Ngayon siya nagkasala. Kailangan magbayad siya ngayon. Nakikiusap ako, Mr. Duran. Bigyan niyo kami ng konting panahon para masettle ang problema. Sinabi ko na, miss, madali ako mainip. Dalawin mo na lang sa kulungan ng father mo. Ganito ba talaga ang lalaking to? Habang nagigipit ng kapwa, parang lalong iniipit. Anong gusto ng Alex na to? Lumuhod ako sa harap niya. Inatake sa puso ang tatay ko dahil sa problemang to. Siguro naman, may puso ka para unawain ang sitwasyon namin. Praktikal lang ako. Kung ano ang ginawa ng isang tao, he or she should pay the consequence. Pwede ako magtrabaho sa'yo. Baka makabawas yun kahit papaano sa mga utang ni Emma. Ilang taon kaya ang bubunuin mo bago mo mabayaran ang more than 1 million pesos na yun? Bagamat barya lamang sa akin yun, pride naman ng Duran ang higit na nakataya rito. You can pay the money back, but the pride, nasugatan na. I have a better idea. Anong idea? Be my woman, Rachel, at kalilimutan ko ang atraso sa akin ng pamilya mo. Ano ka mo, Mr. Duran? I need a woman in my life. Isang babaeng mag-aasikaso, mag-aalaga, at magpo-provide sa kama na kailangan ko. Doble pa sa shock ang inabot niya. Oh, ano nakakashock sa sinabi ko, miss? Hindi ba gusto mong tulungan ng father mo sa malaking problemang napasukan niya? Pagsisilbihan mo ko na parang isang asawa hanggang kailan ko gustuhin. Yun lang ang kailangan mong gawin at kalilimutan ko ng pagdedemanda. Kalilimutan ko na rin lahat ng atraso ng pamilya mo.
Mapapatawad na siguro namin si Emma. Hindi ba magandang offer yun, miss? Ako na mismo ang nag-alok sa'yo ng solusyon sa problema niyo. Just be my woman. Your woman? Pagsisilbihan kita bilang asawa pero hindi mo ko pakakasalan? I didn't say I need a wife. I must say, I must admit, you have caught my interest, miss. You're beautiful at bihira akong humanga sa isang babae. Sanay na ako sa magagandang babae pero iba ang dating mo sa akin. That's why I'm offering you the honor to be my woman. Ngayon lang ako nakakilala ng isang taong kasing imposible ng takbo ng isip mo, Mr. Duran. You find my offer ridiculous, ha, miss? Ano sa palagay mo? Sinong matinong babae sa tingin mo papatol sa inaalok mo? Hindi mo ako binigyan ng solusyon sa problema namin. Itinutulak mo ako sa isang mas malalim na bangin. Ikaw na rin ang may sabing delikado na ang susunod na atake ng father mo. Baka sa loob na siya ng kulungang atakihin pag nagkataon. And you won't allow that to happen, will you? Papayag pa akong pagsilbihan ka bilang katulong, pero hindi ang maging mistress mo. Sinabi ko bang gagawin kita mistress? Ano bang dapat itawag sa babaeng magiging kasama sa bahay? Pagsisilbi bilang asawa, at yung gusto mo sa kama, pero hindi pa kakasalan? If that's what you want to call it, okay. Pero kung magiging wise ka lang, susunggaban mo ang offer kong to. Pasalamat ka pa nga at natipuhan kita. Think it over. Baka magbago pa ang isip ko. Good day, Miss Del Mundo, but I'll be back. Hihintayin ko ang desisyon mo. Pero kapag nainip ako, at hindi ka pa rin nakakapag-desisyon, itutuloy ko na ang demanda. See you in court. How dare you, Mr. Duran? Para sabihin dapat pa nga ako magpasalamat sa inaalok mong solusyon sa problema namin. Akala niya kakagat ako sa pain niya dahil nagigipit kami. Muling kumilos si Rachel para hanapin si Emma. Sa nakikita niya, makakasama sa kalusugan ng kanyang ama ang higit na pag-aalala. Pagkalipas ng isang linggong paghahanap ngunit bigong matagpuan si Emma, ay bumalik na siya sa Palawan. Ipinagtapat niya sa ina ang problemang kinaharap ng pamilya ng kanyang ama. Paano kung hindi mo makita si Emma? Nag-aalala ako sa pwedeng gawin ng kuya ni Albert. Nay, baka totohanin niya ang banta niya. Anak, hindi ko naman inaalis sa'yo na tulungan mo ang tatay mo. Pero wag mo namang hayaang ikaw ang malagi sa sitwasyong mahirap. Mahirap na yan labasan dahil sa pagdamay mo sa kanila. Matapos magsawa sa jet ski, ay nagtuloy si Alex sa isang nipa shed sa dalampasigan ng private beach. Uminom siya ng iced tea. Isinama niya si Albert sa kanyang villa upang dito magpagaling. Ngunit pangalawang araw pa lamang niya rito, ay para na siyang inip na inip. May kung anong parang gustong humila sa kanya pabalik sa Maynila. She turned down my offer. Ang ibig sabihin, pipiliin pa niyang ituloy ko ang pagsasampa ng demanda laban sa kanyang ama at kapatid kaysa pumayag sa gusto kong mangyari. Walang babae na kapag mamalaki sa akin ng ganito. She'll regret it later. Tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Alex, where are you? I went to your office yesterday. You promised me na isasama mo ako sa Villa Royal. Nailing siya ng mabosesa ng caller. I'm busy, Maxim. May problema si Albert. So please, give me a break. A break? Sa tono ng salita mo, parang nagsasawa ka na sa akin, Alex. Ikaw ang hindi tumupad sa pangako mo. Alam mo, hindi ako sanay ng ganito. You're deliberately taking me for granted. Pwede ba, Maxim? You know I hate demanding women. Si Alex Duran ka nga. Madali magpaibig pero madali ring bumitiw. Galit na tinapos na ng babae ang conversation. Isang magandang modelo si Maxim. Nakipag-break pa ito sa nobyong artista na makilala siya nito. Pero hindi na siya interesado rito. Mas challenging na para sa kanya si Rachel. Bumalik si Rachel sa bahay ng ama pagkalipas ng 2 linggo. Aaminin niyang may takot siyang nakakapasa dibdib. Takot na ituloy ng binata ang banta nito. At talaga palang dapat siyang mangamba. Supina? Dumating kanina. Namomroblemang sabi ni Vicky. Itinuloy ng mayabang na lalaking yun ang banta niyang pagdedemanda. Alam na ho ba ni Itay? Ayoko sanang ipaalam pero hindi ko magawa. Kaya hayon, hindi na uminom ng gamot. Anong gagawin natin ngayon? Ewan ko, Rachel. Nag-aalala ko, hindi lang sa demanda ni Mr. Duran, kundi lalo na sa kalusugan ng tatay mo.
Si Emma ho, ano na hong balita sa kanya? Hindi man lang ba tumatawag? Hindi pa rin eh. Ewan ko ba sa batang yan? Para ding tuksong umaalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi nito. Be my woman, at kalilimutan ko na ang lahat. Mukhang ginigipit siya ng pagkakataon. Palakas ng palakas ang kaba ni Rachel nang bumaba siya ng taxi. Emperor Motors, nakasulat yun sa malaking letra sa harap. Emperor, bagay na bagay sa personalidad ni Alex ang pangalan ng kumpanya nito. Sa una, ayaw siyang papasukin ng sekretary nito dahil wala siyang appointment kay Alex. Ngunit nang banggitin nito sa binata mula sa intercom kung sino ang bisita nito, ito pa mismo ang lumabas ng pribadong opisina upang harapin siya. You really surprised me, Rachel. Maaliwalas ang anyong sabi nito. Hindi kita gustong sorpresahin. May importante akong sadya sa'yo. Doon tayo sa opisina ko mag-usap. Miss, cancel all my appointments for today. Please sit down, Rachel. Now, let's go down to business. Sumama ang lagay ng tatay ko dahil sa pagtutuloy mo ng demanda, Mr. Duran. Alex na lang, Rachel. Hindi ka pala marunong pakiusapan? Marunong naman, Rachel. Gusto ko lang makarating sa'yo ang mensahe ko. Na kapag hindi ako pumayag sa gusto mo, gigipitin mo kaming lalo. Dahil alam mong wala naman kami ibang susulingan, kundi ang kumagat sa pain mo. Makahulugang tinitigan siya ni Alex. Take it or leave it, Rachel. Wala na ba akong ibang opsyon para iurong mo ang demanda mo? Wala na, other than accept my bargain. Yun lang. Hindi ka naman magsisisi. I'm a passionate lover. And I'm sure maraming babaeng maiinggit sa'yo kapag nalaman nilang ikaw ang inalok ng ganito. Conceited. Masyadong malaking tiwala sa sarili. Hindi lahat ng babae nagkakandara pa sa'yo. Sinalubong niya ng matalim na tingin ang mga titig nito. If you love your father, you'll accept my bargain. Ang tingin ko sa lalaking to, isang laging handang mandagit ang sisiyo at hindi basta mapapalambot ang pakiusap. Ikaw ang may hawak ng manibela, Mr. Duran. Ikaw ang makapagmamaniobra ng mga pangyayari and it seems wala na akong ibang choice. Kaya kung ang totoong pinapangako mong kalilimutan mo na mga atraso ni Emma, sige, tinatanggap ko na inaalok mo. Pero sa isang kondisyon. May hihingin kang kondisyon? Oo, para hindi naman ako masyadong magrabyado sa bargain na to. Anong kondisyon? Pakasalan mo ako. Anong nakakatawa? Hindi ako nagbibiro, Mr. Duran. Matino akong babae. Kahit hindi ako kasing yaman at kasing sosyal ng mga babaeng, alam kong pinaikot mo sa mga palad mo. Hindi ako papayag na maging babae mo lang. Hindi ka rin ambisyosa ha, Rachel? Hindi ang kayamanan mo ang hinahabol ko, Mr. Duran. Ayoko lang isipin ang pamilya ko. Na sarili ko ang pinambayad ko sa'yo. Magsasama tayo sa iisang bubong, kaya natural lang na hilingin ko sa'yong pakasalan mo ako. Nagkamali ka ng taong pinagsabihan yan, Rachel. Because it so happens that I don't believe in marriage. So, laruan mo lang pala ako. Ilang tingin mo sa mga babae kung ganun. Huwag mo naman akong pasamain, Rachel. I must admit, ang mga babae sa buhay ko just come and go. Hindi ko na mabilang kung ilan ang nakarelasyon ko. Pero isa man sa kanila, hindi ko inalok ng kasal. Dahil takot ka sa commitment? Of course not. But I hate it when a woman begins to be demanding. Kapag nagpakasal ako, para ko lang binigyan ng karapatan ng babaeng yun. Napakailaman na ng mga disposition ko sa buhay. Kung papayag ka sa kondisyon kong kasal, hindi ako magiging demanding sa'yo. Dahil iisipin kong kasal-kasalan lang ang namamagitan sa atin. Hindi kita pakikialamanan sa kahit anong gusto mo. Mas magiging masakit kasi sa tatay ko kung malalaman niyang pumayag ako sa gusto mo, kapalit ng pag-uurong mo ng demanda. Baka makapagpa-deteriorate sa kalagayan niya yun. Wala ka magiging problema sa akin, Mr. Duran. Sinabi ko na sa'yo, wala akong balak magpatali, Rachel. Pagkatapos ng lahat ng to, ipapanal ka agad natin ang kasal. Ipaanal? At hihingi ka ng malaking alimony pagkatapos? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako interesado sa kayamanan niyo. Kaya ako hinihingi ang kondisyon ng kasal. Para lang may maipakita ako kahit kapirasong papel kinatatay. Para hindi naman sila magtaka sa pagsama ko sa'yo. Gusto mong maniwala akong yun talaga ang dahilan, Rachel? At hindi dahil napag-isip-isip mo lang na good catch ako? I think
I'm just wasting my time talking to the most conceited man I've ever known. Just Mr. Duran. At humakbang na siya papunta sa pinto. Napaahon mula sa swivel chair si Alex. Panghihinayang ba ang nadarama niya sa pagtalikod ni Rachel? Marami na siyang nakarelasyong humingi sa kanya ng kasal at lahat binitawan niya nang maramdamang kapituko na ang mga ito. Ngunit bakit kay Rachel bigla siyang nagdalawang isip? Ibang kaso naman to. Magpapakasal sila para lamang sa isang kapirasong papel. Hindi niya nobya ang dalaga at hindi rin ito in love sa kanya. Hindi ito magdedema ng panahon niya ng pagmamahal at kung ano-ano pa. Pinigil ng tinig niya ang paglabas ng dalaga. Okay, pagbibigyan kita sa kondisyong hinihingi mo. Pero gusto kong linawin sa iyong ito ang una't huli mong kapritso na pagbibigyan ko. Kung tutusin, wala kang karapatang humingi ng kondisyon sa akin dahil kayo ang nagbabayad ng atraso. Wait, there's one thing I want to make clear, Rachel. Ayoko may makaalam sa kasalang ito. Mahigit 2 oras na ang nakalipas nang magkausap sila ni Rachel. Pero hindi pa rin nakakalimutan ni Alex ang naging pag-uusap nila. Habang nasa jacuzzi, ay ang dalaga pa rin ang umuukil-kil sa isip niya. Kung akala mong maisahan mo ako katulad ng ginawa ng kapatid mo kay Albert, diyan ka nagkakamali, Rachel. Ikaw ang paiikutin ko. Hindi ako ang paiikutin mo sa palad mo. Ibibigay mo ang anak na gusto ko. At kapag naibigay mo na yun, bibitawan na kita. Hindi mo alam na yun lang ang dahilan. Kaya ako pumayag sa kondisyong hiningi mo. Kung tuso ka, mas tuso ako. Ilang gabing hindi nakatulog si Rachel dahil sa napagkasunduan nila ni Alex. Imagine, pakakasal siya sa isang lalaking hindi niya gaanong kilala. Nabigla yata ako napasubo. Sa nakikita ko kay Alex, siya ang tipo ng lalaking ang bawat sabihin ay batas. Ang bawat gustuhin dapat masunod at kukunin ang lahat ng maibigan sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan niya. Lalong hindi niya maisusugal ang buhay ng ama. Magtatrabaho ka kay Alex? Maang na tanong ng ama ni Rachel matapos sabihing nagkausap na sila ni Alex. Yan na lang ang solusyong na pagkasunduan namin para hindi na niya habulin kayo at i-claim niya yung perang sinamantala niyo. Iuurong niya ang demanda at hindi na siya maniningil. Pero hindi naman ikaw may kasalanan, Rachel. Bakit ikaw ang kailangang magsakripisyo? Wala na tayong choice, Tay. Hindi natin alam kung nasaan na si Emma at kung kailan siya magpapakita. Sa nakita kong pagkatao ni Alex Duran, mukhang mahirap siyang banggain. At natatakot akong sa gulong pwede niyang gawin sa atin. Mayaman siya, Tay, makapangyarihan. Kung makikita ko lang ang Emang yung ngayon. Hindi ka kaya mahirapan na sa mga yung gagawin mo, anak. Hindi naman ho siguro. Madali lang naman ho ang magiging trabaho ko kay Mr. Duran. Sa kumpanya niya, commerce graduate naman ako. Pero hindi kanya seswelduhan bilang kabayaran sa utang ni Emma. May allowance din ho akong matatanggap. Kahit papano, may konsiderasyon din naman si Mr. Duran. Paano na ang trabaho mo sa asyenda? Maintindihan naman ho siguro ako ni Jake kung magpapaalam muna ako pansamantala. Pasensya ka na, anak, ha. Pati ikaw nadadamay sa problemang ito, samantalang hindi naman dapat. Huwag niyo nang isipin yun, Tay. Ang importante ngayon, matatapos ang problemang to. Magkakahalo na ang kaba at takot sa dibdib ni Rachel nang sumapit ang araw ng kasal nila ni Alex. Bago sila lumulan sa 6-seater private plane na pag-aari nito ay may mga papeles itong pinapirmahan sa kanya. Ano to? Katunayan yan na hindi maghahabol sa mga kayamanan ko. Kapag ipapanal natin ang kasal, wala kang hihinging suporta o anuman. Hindi na kailangan yan, Alex. Hindi ka ba naniniwalang wala akong interes sa kayamanan mo? Naniniguro lang ako, Rachel. Pirmahan mo na. Hinihintay na tayo ng judge na magkakasal sa atin. Tell me something about yourself, Rachel. Gusto ko makilala ka. Ano gusto mo sabihin ko sa'yo? Kung ilan na naging boyfriends ko? Kung ilang beses kong pinanood ang Titanic? Kung anong vital statistics ko? Sarkastikong sagot ni Rachel. You're being sarcastic. Ipinamumukha mo ba sa akin na napipilitan ka lang sa pagsama sa akin? Ano ba sa tingin mo ang dapat ko maramdaman? Maging excited? Shouldn't you be proud na pakakasalan kita? Conceited talaga. Let me ask you something.
Bakit kailangan sa malayong lugar pa tayo magpakasal? Dahil may usapan tayong ililihim ang tungkol sa kasal na to, di ba? Ang importante lang naman sa'yo, kapirasong papel. Wow, napakaganda ng lugar na to. I'm glad you like the place. Anong balak mo gawin sa islang to? Wala, this is where I come. Kapag exhausted na ako, I can find peace here. Peace? Peace-loving din pala lalaking to. Hindi kaya dito mo dinadala ang mga naging girlfriends mo? Would you believe me? Kung sasabihin kong ikaw palang babaeng dinala ko rito? Hindi ako naniniwala at hindi ako dapat magpatangay sa paggamit mo ng magnetic appeal mo. Kailangan maging maingat din ako. Hindi ka kamo naniniwala sa kasal, Alex? Bakit ka pumayag sa kondisyon kong pakasalan ako? Because I'd rather marry a woman who's not in love with me para hindi siya mag-demand at mag-expect ng anuman sa akin. Madalas ka ba rito? Hindi naman. Bukod sa busy ako, mas malimit ako sa Villarreal. Villarreal? Bakit ka nagulat? May kilala ka ba sa Villarreal? Wala. Madalas ko lang naririnig ang lugar na yon. Naalala niya si Jake. Hindi kaya magkakilala mga ito? Kapag nasa Villarreal ako, gusto ko nandun ka rin. Ganon din kapag nasa kondo naman ako sa Pasig. Magtatagal ba tayo rito? Hindi, loaded ako ng trabaho sa opisina. But before the end of this month, may business summit akong dadaluhan sa Australia. Isasama kita para doon na natin ituloy ang honeymoon. Honeymoon? Oh, bakit parang natulala ka nang banggitin ko ang tungkol sa honeymoon? Bakit kailangan pa tayong mag-honeymoon? Because we just got married. Napagsulo sila sa bedroom. Namiminta na si Rachel nang makakislot siya sa paglapit ni Alex. Lalo na nang maramdaman niyang hinahaplos nito ang kanyang buhok na parang may ibig ipahiwatig. You look tense, why? Hindi ba't pumayag ka sa lahat ng to? Ngayon lang lumilinaw sa kanya ang totoong magiging papel niya sa buhay ni Alex sa loob ng panahong ipagsasama nila. Ang mag-provide ng kama sa tuwing kailangan nito. Minsan pa lang siyang nagka-boyfriend, minsan pa lamang nahalikan. Pero ngayon, heto siya at binigyan ng karapatan ang isang lalaking kailan lamang niya nakilala para angkinin ang kanyang pagkatao. Kaya ba niyang isuko ang sarili kay Alex? Oh my God. I know you like me, Rachel. Hindi ka exemption sa mga babaeng halos wag makaawa para lang mahalin ko. Pero hindi kita bibiglain kahit gaano ka pa kailap. I know how to seduce a woman like you. Tara na, nagpahanda ako ng masarap na lunch. Matapos sumakay sa speedboat ay nagyaya namang mag-jet ski si Alex. Ikaw na lang, hindi ako marunong. Madali lang pag-aralan yun. Gusto kong turuan ka ng mga bagay na ina-enjoy ko. I love water sports. Kaya dapat mo rin matutunan ng mga yon. Kailangan ko bang matutunan ang lahat ng hilig mo? Sa tingin mo ba, matagal ako magbabayad ng utang sa'yo? I don't know, it depends. Kung mag-enjoy ako sa company mo, palagay ko magtatagal tayo. Wala akong balak magtagal sa buhay mo, Alex. Ngayon pa lang dapat ay mag-set na tayo ng time frame. Kung hanggang kailan natin dapat, alam mo yun, magtagal ang birthday nito. Sa palagay ko, tama ng 6 months. 6 months? That's too short, Rachel. More than $1 million ang naloko ni na Emma at ang father mo sa kapatid ko. At ako ang provider ni Albert. So dapat lang na magbayad ka sa akin kung hanggang kailan ko gusto. Hindi lang 1 milyon ang katumbas ng pakikisama ko sa'yo ng halos 6 na buwan. Hindi ikaw ang dapat na mag-set ng time frame sa birthday na to, di ba? Kundi ako. 1 year. 1 year tayo magsasama. 1 year? Napakatagal naman yata nun. Ayoko makarinig ng kahit anong protesta galing sa'yo, Rachel. Sa lahat ng ayoko, kinokontrol ang desisyon ko. Gusto pa sana niyang tutulan ng desisyon nito, ngunit sa tingin niya, hindi siya mananalo. Aminado siyang nakabubusog sa kanyang mga mata ang nakikitang kakisigan ni Alex. No wonder. Laruan lang para sa kanyang babae. Walang babaeng hindi ma-attract sa kanya. Iko-considera ba niya ang sarili na maswerte dahil ngayon ay asawa niya ito? Maya-maya pa'y tinuturuan na siya nitong mag-jet ski. Sa malayo ang tingin, para ka nagpapatakbo ng motorsiklo. Bagsak siya sa tubig at hindi siya nakabawi kaagad dahil hawak niya ang jet ski. Nakalimutan ni Alex na pagsuotin siya ng life jacket bilang safety gadget. Humangos ito sa paglangoy upang daluhan siya. Are you okay? Nagkanda-ubo siya dahil sa nainom na tubig at nagulat pa siya nang
Pangkuin siya nito papunta sa pampang. Are you alright? Marami ka bang nainom na tubig? I'm fine. Nakainom lang ng konti. Ang ganda ng mga labi mo. Can I kiss you? You have the right to kiss me. Kasal na tayo. May indifference ako nakikita sa mga mata mo. As if you don't want me to kiss you. At hindi ako sanay na humalik ng babaeng napipilitan lang. Sorry to disappoint you, pero pinauunahan na kita. Hindi ako kasing expert ng mga babaeng na halikan mo na. Leave that to me, Rachel. I'll teach you how. Let's go. We better go back to the house. Bukas na ulit natin ituloy ang pag-jetski. Pagkatapos ililibot kita dito sa isla. May falls sa banda ron. Nagpatayo ako ng treehouse doon. Magandang gawing island resort ang islang to, Alex. Sabi nga ni Papa, pero wala akong plano. This island is my second home. Kung minsan, dito ako nagpapalipas ng gabi. Kasama ng girlfriend mo? Hindi ka pa pala naniniwala. Nang sabihin kong ikaw palang babaeng dinala ko rito. Bakit hindi mo dinadala mga naging girlfriends mo rito? This place is sacred to me. Let's drink, Rachel, for a harmonious 1 year that will be together. May bahagyang panginginig ng kamay na kinuha niya mula sa kamay nito ang kupita. Ininom niya yon at inubos ang laman. She felt dizzy. You're blushing beautifully. Don't tell me na dala yan ang nainom mong champagne. You're lovely, Rachel. And I want to make you mine. Pinag-cross ni Rachel ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib para itago ang lumantad na katawan kay Alex. You don't need to hide your body from me, Rachel. Ganito ba ang ginagawa nito sa bawat babaeng makarelasyon nito? May protestang bumangon sa isip niya. Matapos ang ilang hakbang ay marahan siyang inilapag nito sa papag. Habang ginagawa yon ay pilit nitong inaabot ng halik ang kanyang mga labi. Maya-maya pa'y para siyang isang mananayaw na sumusunod sa galaw ng katawan. Hanggang kapwa na sila hinihingal sa pag-abot sa huling step ng sayaw. Magkapanabay silang sumabay sa musikang sila lamang ang nakaririnig. Lumabas mula sa lalamunan ni Alex ang ingay ng papalapit na kaganapan. Samantalang si Rachel, daing ng sakit ng unang pagpapaubaya, na maya-maya'y naging daing na rin ng kaluwalhatian. Ibinagsak ni Alex ang katawan sa ibabaw niya. Ginising si Rachel ng pagtama ng sikat ng araw sa kanyang muka. Sa pagbaling niya ay nahagip niya ng tingin ang gwapong mukha ng lalaking nakayukyok ang ulo sa kanyang balikat. Himbing na himbing si Alex. Hindi kumilos si Rachel. Hindi pa rin siya makapaniwalang asawa na niya ang lalaking ito. This man, whom she found last night a great seducer. Naisuko niya ang sarili kay Alex. But she never thought that such total possession by a man could be so pleasurable. Sinungaling siya kung hindi niya aamining nasihan siya sa bagong karanasang yon. Wala siyang natandaang naging marahas ito o naging selfish. Bawat pag-angkin nito ay may pag-iingat. Nang matuklasan nitong wala pa siyang karanasan, mas lalong naging maingat ito. Truly, he is a man of contradictions. Sa loob-loob niya, sana lagi siyang ganito ka-gentle. Good morning. Bati nito. It's a beautiful morning, isn't it? Yeah. It's a beautiful morning. I think I shall seduce you more often. Nang araw ding yun ay nilisan na nila ang pribadong isla. Sakay ng private plane ay nagtuloy na sila sa Villareal. Ito pala ang Villareal. Humahangang sabi ni Rachel sa sarili. Wala kang itulak kabigin sa ganda ng mga villas doon. Halos magkakatulad ang istruktura at kulay na lalong nagpaganda at nagpayunik sa buong village. At napakaswerte niya kung dito siya ititira ni Alex. Kaya pala hindi na gaano bumabalik si Jake sa Palawan. Maganda rin ang lugar na to. Alin kaya ang bahay niya rito? Dito ka titira habang magkasama tayo. Mas madalas akong nasa Manila, pero from time to time uwi ako rito. Ibig mong sabihin hindi tayo magkikita araw-araw? I mean, bakit kailangan maiwan ako rito? Hindi ba't ang papel ko sa'yo ang asikasuhin ka? I have Rico na mag-aasikaso sa akin. Parati ko naman siya kasama. May Rico naman pala mag-aasikaso sa'yo eh. Bakit inalok mo pa sa akin ang bargain na to?
Pero siya rin ang sumagot sa sariling tanong. Hindi may bibigay ng sinumang Rico na yon kay Alex ang kaligayahang may bibigay niya. Nang umakyat sila sa second floor, ay isang bagay ang kumuha ng pangalawang sulyap niya. Isang naka-frame na picture ng tila isang pamilya. Si Alex ang lalaki, may kasamang magandang babae, at isang batang babaeng marahil, mga 4 na taon ng edad. Sino ang babaeng nasa picture at yung kasama niyong bata? Si Fatima yon, at ang napaka-cute na si Bea. Anak mo si Bea? Isa sa maraming anak ko. May anak na pala siya at hindi lang isa. Kung sa bagay, hindi nakapagtataka. At ang Fatima ba na ito ay isa lamang sa mga babaeng na anak ng asawa at binitiwan nang makakita ng bagong prospect? Nakabibigat sa dibdib niya ang natuklasang mga babaeng libangan lang nito. Na kapag pinagsawaan, itatapon at hahanap ng iba. Katatapos lang i-familiarize ni Rachel ang kanyang sarili sa kabuuan ng villa. At kasalukuyan siyang nasa kusina para maghanda ng mailuluto nang bumaba si Alex at makitang nakagayak na ito. Dala ang atachikis nito. Aalis ka? May dinner ako tonight with my Australian business associates. Hindi ko pwedeng i-postpone yun. Hindi mo binanggit sa akin na iiwan mo kaagad ako rito. Let me remind you na kaya ayoko magpakasal dahil ayoko may babaeng nakikialam sa mga desisyon ko. At lalong ayoko may nagdedema ng time ko. Unpredictable. Yun ang isang katangiang natuklasan niya kay Alex. Kung kagabi lang, isang romantic lover ito. Ngayon, para itong isang taong yelo. Sa halip na maghintay kay Alex, ay nilibang ni Rachel ang sarili sa pamamasyal sa kabuuan ng Villa Royal. Nagpunta siya sa mini park. Nanood sa isang children's party na ginanap sa second floor ng clubhouse. Birthday party ng mga panganay na anak nina Allison at Bradley. Pagkatapos nagpunta siya sa beach. Umasa siyang babalik ang asawa ng gabing yun. Ngunit na-disappoint lamang siya. Ginising na lamang siya ng mabining haplos sa kanyang braso paakyat sa balikat niya. Napabalikwas siya. Alex? Itatanong sana niya kung bakit ngayon lamang ito, ngunit hindi na siya hinayaan pa nito makapagsalita. He wanted her. Nang maalala niyang iniwan siya nito at natiis na mag-isa sa bahay na yun sa buong magdamag, gustong mangibabaw ng galit niya rito. Hindi niya ako mistress, na maalala lang kapag gusto niya ng ganito. Itinulak niya ito para iparamdam dito ang kanyang galit at hinanakit. Ngunit nawala ng saysay ang kanyang resistance. Ginagap nito ang dalawa niyang kamay. Inilagay ang mga yon sa kanyang ulunan at mahigpit na pinigilan. She tried to struggle. Ngunit lalo lang nadaragdagan ang pagnanasa nitong maangkin siya. Please, Alex, masakit ang ulo ko dahil sa puyat sa kakahintay sa'yo. Galit ka ba kung kanina lang ako nakauwi? Magdamag akong gising. Akala ko malinaw ang usapan natin na walang pakialamanan. Hindi mo kailangang maghintay sa pag-uwi ko. Masanay ka na sa ganitong sistema. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Kung sinabi mo man lang na hindi ka uuwi, edi hindi sana ako naghintay. Ang inaalala ko lang naman, walang magbubukas ng pinto para sa'yo kapag nakatulog ako. I have my key. Besides, hindi ako sanay ng may pinagre-reportan. I do whatever I please. Nang walang iniintindi o inaalalang paghihintay. Pasensya ka na. Hindi pa ako nakakapag-adjust. 3 days pa lang tayo nakakasal. Isa pa, bago ako sa lugar na to. Kaya hindi pa ako kampanteng mag-isa sa malaking bahay na to. Marami akong tinatapos na trabaho. I want to finish them before Friday. Ayoko may maiwang trabaho paglipad natin papuntang Australia. Alis ka ba uli ngayon? Bakit mo tinatanong? Wala naman, magluluto sana ako para sa'yo kung hindi ka babalik sa Manila. I'll stay here the whole day. Bukas ng umaga na ako babalik sa Manila. Let's go swimming. Mag-prepare ka ng barbecue. Maya-maya pa ay narinig niya pagtunog ng cellphone nito na nakapatong sa ibabaw ng beach bench. Sinagot niya yon habang kinakawayan ang sawa. Hello Alex, si Fatima to. Si Bea kailangang operahan sa appendix. Naglalambing eh. Gusto niya raw nandito ka during her operation. Hindi nakasagot si Rachel dahil tuloy-tuloy sa pagsasalita ang kausap. Eksakto namang nakalapit si Alex sa kanya. Fatima, hindi niya ito inalisan ng tingin habang nakikipag-usap. Si Fatima ang babaeng kasama nito sa family picture, ang ina ng anak ni Alex, ang isa sa maraming babaeng nagdaan sa buhay niya.
I have to go back to Manila. Ha? Bakit? May emergency. Hindi pwedeng hindi ako lumuwas. Come on, ihatid muna kita sa villa bago ako umalis. Una'y sinabi na nitong wala silang pakialamanan. Pangalawa, baka masaktan lang siya sa maririnig tungkol kina Fatima at Bea kapag nagtanong pa siya. Sa halip na magmukmok, ay inihanap ni Rachel ang sarili ng mga bagong kaibigan sa Villa Royal. Nang hapong din yun ay nakilala niya si Celia sa mini park at inimbita siya nito sa dinner party na inihanda nito para sa wedding anniversary nito. Pati na rin ni Jonard. Nagpa-unlock siya. Napakaganda mo namang caretaker, komento ni Jonard habang nakakakwentuhan niya ang mag-asawa sa isang bahagi ng living room. Hindi siya nagpakilala bilang asawa ni Alex dahil bukod sa yun ang napagkasundan nila, ayaw niyang ipangalandakan pa ang tungkol sa bargain nila. Busy kasi si Alex, madalas wala sa villa niya. Pero pansamantala lang naman, habang hindi pa niya ginagawang permanent residence ang bahay niya rito. Ang akala nga namin, he'll already get married. Ani sila. Marriage never enters in his plans. Malaking kalokohan lang daw yun para sa kanya. Really? Pero nakikita ko siyang may sinasamang babae dito sa Villa Royal. Contradictory nga eh. Dahil kailangan niya ng company ng isang babae, pero ayaw niyang magpatali. Late na nang bumalik siya sa villa ni Alex. Nagulat pa siya nang maabutan ng kotse nito sa parking lot. Kanina ka pa? Yeah, more than an hour na siguro na nandito ako. I'm sorry. Sorry for what? Hindi mo ako inabutan sa villa. Naimbitahan kasi ako ni Nasila. Hindi ko kasi alam na ngayon ka rin baba. You don't have to explain and apologize. Hindi kita pinakikialamanan sa kahit anong gusto mong gawin. Oo nga pala. Linggo ng madaling araw nang lumipad sila papuntang Australia. 2 araw na wala siyang ginawa kundi ang iwanan at datnan ng asawa sa hotel suite nila. Why don't you go out habang busy ako? Bagong salta ko sa lugar na to. Wala akong alam dito sa Sydney. Saan ako pupunta? Nandito ang ilan sa pinakamagagandang beaches, Rachel. You can ask for a tourist guide to accompany you. Akala ko ba dito namin itutuloy ang honeymoon, kaya niya ako sinama. Ngayon sasabihin niyang maghanap ako ng tourist guide na pwede akong makasama? Ganito ba kamanhid ang pakaramdam ng lalaking to? I have to go. Bye. Wala nga pala akong karapatan. Naisip ni Rachel na lumabas ng suite. Ngunit hindi naman siya lumabas ng hotel. Gusto lang niyang gantihan si Alex. Gusto niyang bumalik ito sa suite nila nang wala siya. Ginising siya ng mga halik ni Alex. Maaga itong nagising pagkuway pinangko siya nito upang ilipat sa kama. Where have you been last night? Ikaw may sabing lumabas ako, hindi ba? Bakit ako magmumukmuk dito habang wala ka? Naisip kong dapat samantalahin ko ang pagkakataong to na malibot ang Sydney. May kasama kang tourist guide? Wala. What? Bakit lumakad ka mag-isa? Ikaw ang dapat kong kasama, ayoko ng iba. But since busy ka, mag-isa na lang ako lumabas. And where did you go? Nag-stroll sa downtown. Hanggang late at night? Hindi na niya sinagot ang tanong nito dahil nagtuloy na siya sa bathroom. At doon nangingiting pinagmasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Gusto niya ang nakitang reaksyon ni Alex nang sabihin niyang nag-stroll siya sa downtown nang nag-iisa. Di nag-react ka rin. Hindi ka naman pala ganun kamanhid. Alex Duran. Come on, lalabas tayo. Nagulat pa si Rachel sa biglang paghayang iyon ni Alex. Ngunit lihim siyang napangiti. Sa wakas, naaalala rin ng asawa na kasama siya nito sa trip na yon. Baka may business conference ka pa. Hindi naman ako nagdedema ng time mo ah. I know where I stand. We're on our honeymoon, darling. Bago siya ipasyal ni Alex, ay ang pagsha-shopping muna ang inuna nila. Kunin mo ang lahat ng gusto mo, everything that would please you. How do you like it? It's beautiful. Pagkaway binalingan nito ang sales lady. Kung ano-ano pang itinuro nito. Lahat ng alahas na pambabae. Ano mga ito? Bonus? Bonus dahil nakapagpo-provide siya ng kaligayahan dito? O baka namang gusto lamang nitong bumawi sa mga pagkukulang nito ng mga nagdaang araw? You don't have to do this, Alex. Hindi mo ako kailangan paliguan ng mga material na bagay. Gusto kong gawin to, Rachel. Kaya wag mo ako awatin. Niyaya siya ni Alex na subukang bumaba sa tubig
upang makahalubilo at mahawakan ang iba't ibang aquatic creatures. Ayoko, natatakot ako. It's a beautiful experience, Rachel. Huwag ka matakot. May mga diving gadgets ka namang isusuot. And those aquatic creatures are gentle and harmless. Basta hindi mo sila sasaktan. Gusto niya pagtakhan ng sarili kung bakit nag-e-enjoy siya. Yung mga bagay bang kinahihiligang gawin ito. Nag-enjoy ka ba? Yeah. Salamat naman at naalala mo kasama mo ako sa trip mong to. Of course, hindi ba nangako ako sa'yo? Dito natin itutuloy ang honeymoon natin. Sa Port Douglas ay muli niyang isinuko ang sarili sa asawa. And this time, mas naging submissive siya rito. Naging napaka-gentle na naman ni Alex. Aggressive, but passionate. Pakiramdam nila'y sila lamang ang tao sa mundo. Pakiramdam ni Rachel, hindi lamang ang katawan niya ang inangkin ng asawa, but her whole being. And this time, parang ayaw na niyang pakawalan siya ng mga yakat nito. They made love. Mahal ko na yata ang lalaking to. Could this be love? Paalis na sila sa Port Douglas nang hindi sinasadyang makita ni Alex ang isang kakilala. Alex, it's good to see you here. Sabi ng lalaki, may akbay itong babae. Long time no see. Of all places, dito pa pala tayo magkikita ulit. Anang asawa niya. I visited my mom in Townville. By the way, meet Yvonne, my girlfriend. Hi Yvonne. Nakipagkamay si Alex sa babae. Oh well, meet Rachel, my girlfriend. Girlfriend? Bakit kailangang ipakilala niya ako? Nagdaramdam ang kanyang kalooban at hindi niya alam kung nahalata yun ni Alex. Kaya hindi niya gaanong kinibo ang asawa. Galit ka ba? Tanong nito nang makabalik na sila sa hotel. Dahil hindi kita pinakilalang asawa? Hindi naman siguro ako pangit para ikahiya mo. Ipapaalala ko lang sa iyo ang kasunduan natin, Rachel. We agreed to keep this marriage a secret sa mga taong hindi naman involved. Hiniling mong magpakasal tayo para lang hindi isipin ng pamilya mo na ang sarili mo ang ibinayad mo sa akin. Si Andy, publisher yan ng newspaper at magazine sa Pilipinas. Kung sinabi kong asawa na kita, tiyak nakakalat na. Parang sunog ang balitang yun. And what's wrong kung malalaman nilang nagpakasal ka na? Makakabawas ba yun sa pagkalalaki mo? You'll be my wife for only 1 year. May usapan tayong ipapaanal din natin ang kasal matapos ang panahong yun. Hindi ba mas magiging simple ang lahat kung tayo na lamang ang nakakaalam ng kasalan to? Oo nga pala. Bakit ba parati kong nakakalimutan ng mga napagkasunduan namin? Pagbalik nila sa Pilipinas ay sa Villarreal siya kaagad itinuloy ni Alex. Para iwan lang siya nitong muli kinabukasan. Kailan ka babalik? Hindi ba ako pwedeng sumama? Ay, asa ka pa. Dismayadong sabi na lang niya sa sarili. Ngunit humabol siya sa may patio para ihatid man lamang ito ng tanaw. Alex! Hindi niya naawat ang sarili na tawagin ito. Yes? Kung may sasabihin ka, please make it fast. Wala. Sige na. Ingat sa pagdadrive ha. Bakit ko ba siya iisipin? I-enjoy ko na lang ang pag-stay ko rito sa Villarreal. Magsiswimming ako. Magja-jet ski. Ay, pero hindi. Kung nasan ka man ngayon, Emma, tamaan ka sana ng kidlat. Kasalanan mo lahat ng to eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang lalaking to. Hindi in love sa akin si Alex. Ginagamit lang niya ang pagmamahal ko sa tatay ko para masamantala niya ang kahinaan ko. Para ma-fulfill niya ang kanyang mga needs. Bumalik din naman sa Villarreal si Alex after 2 days. Twice akong tumawag dito pero walang sumasagot. Nagkakataon siguro na nasa beach o nagtatennis ako. Alam nga namang magmukmuk ako rito habang wala ka. Deep within her ay kinatuwa niya nang malamang tumawag pala ang asawa habang nasa Maynila ito. Nakita niyang nagsalubong ang mga kilay nito. Obviously, hindi nito nagustuhan ang sinagot niya. Wala ka bang balak ipaghanda ko ng pagkain? I'm tired and hungry. Hindi ako nagluto. Sa labas kasi ako kumain kasama ng mga bagong kaibigan dito sa Villarreal. Aren't you supposed to take care of everything for me? Gaya ng pag-asikaso ng kakainin ko. Whenever I get home. Alam kong kasama sa papel ko sa buhay mo ang pagsilbihan ka. Hindi ko nakakalimutang nagbabayad at raso ko para sa lokaloka kong kapatid at para sa tatay kong sakitin. But you can expect me to cook dinner for you kung hindi ko naman alam kung kailan ka babalik.
Kaya nga tumatawag ako kanina para sabing uuwi ako. I'm sorry, nasanay na kasi akong datnan at iwan mo. Malilo na sa akin na uuwi ka lang every time na kailangan mo ng kasiping. Alright, naisip ko nga isama ka sa Manila. Magiging busy ako dahil sa sunod-sunod na shipments. Gusto ko nasa tabi kita. I need you there. Lalo niya pinamumukha sa akin ng papel ko. Ginagamit lang talaga niya ako. Isang object na always available and willing. Isa nga naman umupa pa siya ng bayarang babae. Mabuti pa, kumain na lang tayo sa labas. Sa isang condominium sa Pasig siya isinama ni Alex. Ngunit nabanggit na nitong may bahay ito sa White Plains at doon ay kasama nito si Albert. Noon na rin niya natuklasan ang iba pang ugali ni Alex. Perfectionist and temperamental. Kapag nakita nitong wala sa lugar ang isang bagay, madaling nag-iinit ang ulo nito. Kainis! Napapiksi siya nang marinig niya itong sumigaw matapos ibaba ang Whirl's phone. Alex, bakit? Ang loko kong katiwala sa Cebu branch, nagloloko. I should have not trusted that man. I don't want to be disturbed, Rachel. Kung ilang oras itong nanatili roon, hindi na niya alam. Past 7 na nang itulak niya ang pinto ng bedroom. Nakatuon ang pansin nito sa harap ng computer. Salubong ang mga kilay nang lumipat ang tingin nito sa kanya. Ano yan? Dinala ko na ang pagkain mo rito. Hindi ba sinabi ko sa iyong ayoko may storbo? Huwag mo ko sisigawan. Ikaw na nga to pinagsisilbihan, ikaw pang galit. Kung mainit ang ulo mo dahil sa kagagawa ng ibang tao, huwag mo ko idamay. Pasensya ka na kung naistorbo kita, my beloved husband. I'm sorry. Nabigla lang ako. Ganun ako kapag nagagalit. Kaya nga sinabi ko sa iyo, huwag mo muna ako istorbohin. Gusto kitang intindihin, pero paano kita maiintindihan kung hindi mo inaabot ang sarili mo sa akin? Iginalang nito ang galit niya, pati na ang pananahimik niya hanggang gabi at ang pagtulog niya sa sofa. Kinabukasan maagang maaga pa, umalis siya habang tulog pa ito. Sa bahay ng ama muna siya nagtuloy bago umuwi sa Hacienda Marcela. Kumusta naman ang trato sa iyo ni Mr. Duran? Okay naman ho, tay. Si Emma nga pala. Rachel, sumulat na. Si Emma, ang kapatid niya, ang may kasalanan ng lahat. Ano hong sabi? As expected, humihingi ng tawad si Emma, kasama ng paliwanag kung bakit nagawa nitong sumama sa ibang lalaki. Wala akong intensyong lokohin at saktan si Albert. Bago ko siya makilala, may boyfriend na ako. Si Gibbs, kaya lang itinakda siya ng mga magulang niya na ipakasal sa iba. Tamang-tama namang nakilala ko si Albert. Ibinaling ko ang pansin ko sa kanya. At kung kailan namang unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa kanya, saka ko na lamang buntis ako. May nangyari sa amin ni Gibbs nang huli kami nagkita. Nang makipagkita ako sa kanya at sabihin kong buntis ako, hindi na niya ako pinakawalan. Pinilit na niya ako magtahanan kami para hindi na matuloy ang kasal nila ng babaeng inirereto sa kanya ng mga magulang niya. Malito ako nun, pero ang naisip kong mahal ko si Gibbs. Bukod pa sa kailangan namin siya na magiging anak ko. Kailangan naming lumayo para makaiwas sa pagbabanta ng pamilya ng babaeng takdasa ng pakasalan ni Gibbs. Napilitan akong dalhin ang mga perang ipinaiipon ni Albert sa akin dahil baka kailangan namin magtago ng matagal. Pero kapag naayos ng problema namin ni Gibbs, isa sa uli ko kay Albert ang marami pang natira sa pera, pati na ang mga alahas, at babayaran ko ang ibang nagamit ko. Patawarin niyo ako kung nabigyan ko kayo ng problema. Napabuntong hininga si Rachel pagkatapos mabasa ang bahaging yun ng sulat. Hindi naman pala intensyon ni Emma na lokohin si Albert. Mabuti at pinayagan ka ni Mr. Duran na mag-leave. Ani Aling Salud. Mabait naman pala siya, no? Oho, mabait ho. Bumalik na ho ba rito sina Jake? Hindi pa, pero ang alam ko nasa bahay ng mga moreno sa Green Hills ang mag-asawa. Doon ho ba sila mag-i-stay? Malamang. Bakit? May iba pa bang bahay si Jake bukod sa Green Hills? May villa ho siya sa Villarreal, pero sa pagkakaalam ko, wala pa sila ron. Paano mo nalaman? Ho? Makalipas ang 3 araw ay bumalik si Rachel sa condo unit ni Alex. Gusto sana niyang magtagal pa ng kahit ilang araw lang sa hacienda, ngunit para nang hinihila ang kanyang mga paa pabalik sa asawa. She couldn't deny it. Namimiss na niya ito. Paano na ang ipinangako niya sa sarili na didistansya siya rito
upang habang maagi patayin ang damdamin niya para dito. Inabutan niyang mag-isang umiinom ang asawa. Saan nanggaling ang stubborn kong asawa? Madilim ang anyong tanong nito. Saglit siyang napako sa pagkakatayo sa may pinto. Asawa? Sa wakas, inari din siya nitong asawa. Dinalaw ko lang ang parents ko. Nag-iwan naman ako ng note, di ba? I see. Dumalaw ka nga lang pala sa parents mo at 3 days ka lang naman nawala. At wala nga pala akong pakialam kung kailan mo gustong umalis, kung saan mo gustong pumunta at kung kailan mo gustong bumalik. Ikaw may gusto ng setup na ganito, hindi ba? Walang pakialamanan. Yeah. Hindi ba gusto mong isama kita rito sa Manila para hindi ka naiiwang mag-isa sa Villarreal? Bakit ngayon ako naman ang iniwan mong mag-isa rito? Nakikiliti ang puso niya na tila pagdedeman nito ng panahon niya. Totoo ba ito? I miss you. Para akong magkakasakit sa 3 gabing hindi ko naramdaman ang malambot mong katawan. You have your own way of driving me crazy, Rachel. Kanina balak niyang ipakita rito ang sulat ni Emma at balak niyang hilingin gawing 6 na buwan na lamang ang kasunduan nila. Kapag nagtagal pa ng 1 taon, baka hindi na niya ito mabura sa sistema niya. Pero tuluyan na niyang nakalimutan yun. Ninanamnam ang matamis na paraan ng pagbibigay kaligayahan nito. I love this man. Yes, I love this man. Hiyaw ng isip niya. No other woman na nagawa sa akin ng ganito, Rachel. I've never been dissatisfied. Rachel, something wrong? Sa poong sikmurang hangos na nagtuloy siya sa banyo, ni hindi na niya nakuhang takpan ang hubad ng katawan. You better see a doctor, baka buntis ka. Come on, sasamahan kita sa doktor. I'll be the happiest man if you're having my baby. Siya, magkakaroon ng anak kay Alex? Sinalakay siya ng takot at kung ano-anong pangamba. Anong gagawin nito kung buntis nga siya? Matapos ang maiksing konversasyon, sa kausap ay pagkabahala ang rumehistro sa mukha nito at nagmamadali itong nagbihis. May sunog daw sa may Shaw Boulevard, malapit sa showroom ng Emperor. I have to go there. Minabuti ni Rachel na mag-isang magpatingin sa Obigayni pagalis ni Alex. Positive. Nakumpirma nga ang hinala nila. She was 2 months pregnant. Hindi niya malaman ang gagawin at iisipin. Litong lumabas siya ng klinik. I'll be the happiest man if you're having my baby. Pero may beya na siya at sa bibig na rin ito nanggaling na marami na itong anak sa iba't ibang babae. Bakit excited pa itong sakaling mabibigyan niya ito ng anak? Nakapagpapaangat ba ng male ego niya ang pagkakaroon ng anak sa lahat ng babae niya? Baka nga blessing in disguise ang pagbubuntis kong to. Baka kalimutan na niya ang tungkol sa bargain at mahalin na rin niya ako bilang asawa. Excited na tumawag siya sa opisina nito sa Emperor Motors sa Shaw Boulevard. How ironic. Kahit ang cellphone number ng asawa, hindi niya alam. He's busy, ma'am. Hindi na bale. Gusto ko lang malaman kung ano na nangyari sa sunog dyan. Under control na po, ma'am. Hindi naman inabot itong Emperor. Pagdating niya ron, hindi niya alam kung magpapakilala sa sekretarya bilang asawa ni Alex. I'm his girlfriend, miss. Pwede na ba akong tumuli sa opisina niya? Yes, ma'am. Nakangiting sabi ng sekretarya. Napihit na niya ang doorknob nang marinig niyang may kausap si Alex sa loob ng opisina niya. Okay, aminin ko na. I married her, Andy. Andy? Ang bisita ba ng kanyang asawa ay ang kaibigan nitong nakita nila sa Australia? Of course not. Hindi sa kinain ko ang prinsipyo ko. Buo pa rin ang paniniwala ko na kalokohan lang ang kasal at kabaliwan na magpatali sa isang babae. Pinakasalan ko lang siya dahil naisip kong sa edad kong to, gusto ko na magkaroon ng anak. A son who would make my life complete. An heir. Yanig si Rachel. Gusto niyang marinig ang iba pang pinag-uusapan ni Alex at ng kausap nito. Ang dami mo nang nakarelasyon, bakit hindi ka pa humingi ng anak sa kanila? What's so special about this, Rachel? At sa kanya mo napiling magkaanak. Dahil lahat ng nakarelasyon ko, puro demanding. Paano kung gamitin lang nila ang anak namin para makapag-demand ng kung ano-ano sa akin? Samantalang si Rachel, hindi demanding. Isa pa, kapag nagbuntis siya, nakakasiguro akong ako ang ama. Dahil malinis siyang babae, pare. Si Cathy, nagbuntis din siya at muntik na niya akong mapaniwalang akong ama nun.
Kaya lang 'di ba, pwede ka naman magkaanak sa kanya nang hindi mo siya kailangan pakasalan, Alex. Paano kung sa bandang huli maging demanding din siya, lalo na't alam niyang kaya mong ibigay na kahit anong hihingin niya. Ipapaanal din naman namin ang kasal pagkalipas ng 1 taon, Andy, at lahat ng ginagawa ko may dahilan. Pinakasalan ko siya para may sunod ko sa pangalan ko ang magiging anak namin. And I'll get the child. Parang gumuho ang kinatatayuan niya sa mga narinig. Ngayon malinaw pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit napapayag niya si Alex sa pakasalan siya. Ang sakit-sakit ng mga natuklasan niya. Without knowing it, umaagos na ang luha niya sa magkabilang pisngi. Mahal na niya ang asawa at akala pa naman niya mauuwi sa maganda ang bargain nilang yon. Ginagamit lang pala nito ang katawan niya para magkaroon nito ng tagapagmana. Isang anak pala na maibibigay niya ang kapalit sa sinasabi nitong pagkakautang ni Emma at ng tatay niya. Kailangan na niya makalayo sa lugar na to bago pa siya matumba. Hindi na niya kaya ang pamimigat ng dibdib. Sa sabog na yon, kaya halos patakbo na niyang tinalunton ang mahabang corridor papunta sa elevator. Negative, Alex. False alarm lang. Nag-iiyak siya kanina sa loob ng isang sinihan. Doon niya pinawalan ang lahat ng kanyang sama ng loob. I thought you're pregnant. Hindi ako magbubuntis, Alex. What? What do you mean? Hindi ako hangal. Mula sa unang gabing may nangyari sa atin, gumamit na ako ng pills. Bakit mo ginawa yun? 1 taon lang tayo magsasama. Kalokohan lang ang kasal natin. Bakit ako papayag na magkaroon ka ng anak sa akin? Hindi ko naman alam na gustong-gusto mo magkaanak sa akin. Pwede ka naman magkaroon ng anak sa kahit na sinong babaeng alam kong hindi ka tatanggihan, Alex. Pero hindi sa akin. Pagkaway lumapit siya rito at inabot dito ang sulat ni Emma. Hindi na siguro natin kailangan tapusin ang 1 taon. Alam kong hindi na magtatagal at babalik na si Emma. Isasauli niya ang mga pera at alahas na nanggaling sa kapatid mo. Hindi! Hanggat hindi pa bumabalik si Emma, you will stay here. Para ano? Gawing laruan? Gawing alipin? You know na hindi lang alipin ang turing ko sa'yo. We both enjoy each other's company. Hindi ako nag-enjoy, Alex. Pakiramdam ko ginagamit mo lang ako. Kaya ngayon pa lamang, gusto ko nang asikasuhin ang pagpapaanal ng kasal natin. What if hindi ako pumayag? Pagbalik ni Emma, wala ka ng karapatan na pilitin akong makisama pa sa'yo. Dahil wala nang dahilan para magbayad ako. Rachel! Nagtuloy siya sa isang mall. Kailangan niyang libangin ang sarili. Pagkalipas ang 1 oras, sa halip na bumalik sa condo unit, ay nagtuloy siya sa Villarreal. Rachel! Umiiyak ka ba? May problema ba? Tumango siya. Magsasalita sana siya ngunit hindi na niya napigil ang pagsisikip ng kanyang dibdib. Hindi ko mapaniwalaan na ganun ka-insensitive at can consider it si Alex Duran. Ang problema, natutunan ko na siyang mahalin sila. Alam ko, hindi ka iyak ng ganyan kung hindi mo siya mahal. Ngayon, anong plano mo? Tatapusin ko na ang kalokohan to. Ayoko lumalim pa ang problema. But you're pregnant! Hindi na niya to malalaman sila. Lalo lang lalaki ang iyo na. Ito na lang ang magiging anak ko, ang may tuturing kong magandang pangyayari sa pagpayag kong ibayad ang sarili ko sa kanya. Bakit pinasok mo yan, anak? Hindi mapigilan ni Aling Salud ang maawa kay Rachel. Sa Hacienda Marcela siya tumuloy. Wala na siyang balak bumalik sa buhay ni Alex. Mahal ko si tatay, Nay. Hindi ko matiis na makita siyang mamatay o makulong. Pero kailangan bang dangal mo ang maging kapalit? Wala na ho akong ibang choice eh. Nay, sana maintindihan niyo ako. Paano yung dinadala mo? Ililihim natin to kay Alex. Hindi na naman siguro niya ako susundan pa rito. Ayokong malaman niyang nagkaanak siya sa akin. Baka kunin niya pa sa akin ang bata. Nakatanggap siya ng tawag sa kanyang tita Vicky. Bago matapos ang linggong yun, bukod sa ibinalita nitong bumalik na si Emma, sinabi nitong hinahanap siya ni Alex. Bakit pa niya ako hinahanap? Dahil walang magpa-provide sa kanya sa kama? Tingnan mo nga itong ginawa mo sa buhay ko, Emma. Pagkastigo niya sa kapatid nang magkaharap sila. Hindi ko gustong bigyan kayo ng ganong problema, ate. Nahihiya nga ako sa inyo ni tatay pero ano? Pero ano magagawa ko? True love to eh. Gusto kong mahalin si Albert pero bumalik si Jibs. Magpapaksan lang nga kami.
Umuwi lang siya sa Olongapo para pasabihan ng parents niya. Nakabili na nga siya ng bahay na titirhan namin. Doon kami nag-i-stay. At hindi ako mabubuhay nang wala siya. Hingi naman ako ng tawad kay Albert eh. Pinagmasdan niya ito. Alam mo, Emma, mas malaki na ang kasalanan mo sa akin ngayon kaysa kay Albert. Ha? Bakit ate? Hinilan niya ito sa kwarto, ipinagtapat niya rito ang lahat. Buntis ako ngayon, Emma. Ano? Bakit ka nagpabuntis? Nakapagtataka ba? Nagsama kami ng ilang buwan. Kung sa bagay, kasal naman kasi kayo. Pero hindi niya ako mahal. Ate, hinawakan siya ni Emma sa magkabilang balikat. Kasalanan ko rin. Nagpatangay ako sa karisma niya. Nagpatangay ako sa panunokso niya. Mahal mo ba siya, te? Yun pang isang pagkakamali ko eh. Minahal ko siya. Kakausapin ko siya. No, yan ang wag na wag mong gagawin. Hayaan mo na sa amin ang problemang to. Nakapag-decide na ako. Alam kong gusto rin niyang ipaaral ang kasal namin. Pero paano yung magiging baby niyo? Baby ko lang. Hindi niya dapat malaman. Naputol ang pag-uusap nila nang kumatok si Vicky. Rachel, nandito si Alex. Si Alex? Na-excite siya nang marinig ang pangalan ng asawa. Ngunit saglit lamang at napalitan niyo ng galit. May kinausap na ako, abogado. Nagtanong na ako ng proseso ng annulment. Gusto mo na talagang ipanal ang kasal? Yun ang dapat. Malas na naman tayo, diba? Baka nga tumubo ka pa. Isasauli na ni Emma ang mga alahas at ibabalik ang parte ng perang kinuha niya mula sa joint account nila ni Albert. Bakit ba gusto mo nang maanal ang kasal natin? Bumalik na ang boyfriend kong nasa abroad at willing pa rin siyang pakasalan ako pagkatapos ng mga nangyari sa atin. That's what you call true love. Okay. Is that what you want? I'll consult my lawyer. Ngunit bakit gusto niyang habulin ng asawa? Ganun na lang? Kung ako sa'yo, ate, hahabulin ko siya. Sasabihin ko ang totoo na mahal mo siya at buntis ka. Ano, ate? Paalis sa yung kotse. Ikaw rin. Baka magsisi ka. No. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa isang lalaking hindi marunong magmahal. Matapos pirmahan ang petition for annulment, ay bumalik kaagad si Rachel sa hacienda. Doon na lamang niya hihintayin ang pagtawag sa kanya ng korte para sa proceedings ng kaso. Eksaktong 5 buwan na ang kanyang nasa sinapupunan. Nang biglang dumating sa hacienda ang isang hindi inaasahang bisita, ang kapenpal niyang si Lino. Rachel, akala ko hinihintay mong pagdating ko. Tigalgal na napadako ang tingin nito sa maumbok niyang tiyan. Ang dami nang nangyari, Lino. Willing pa rin akong pakasalan ka. Ani Lino matapos marinig ang tungkol kay Alex. Bago pa siya makasagot ay sumulpot si Aling Salud. May bisita ka, Rachel. Sino, Nay? Bakit parang tense kayo? Itatanggi sana kita pero mukhang hindi naniniwalang wala ka rito. Wala na akong magawa kundi ang patuloyin siya. Si Alex ba? Tumango ang kanyang ina. Nagkatinginan sila ni Lino. He's here. Anong gagawin ko kapag nakita niyang malaki na ang tiyan ko? Hindi mo maililihim sa kanyang totoo, Rachel. Nag-excuse siya kay Lino at pansamantalang iniwan ito sa kubo na nasa likod ng bahay hacienda. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Mr. Duran, nandito ka ba para sabihin sa akin na kailangan nating magharap sa korte para sa proceeding ng annulment natin? No. Kinausap ako ni Emma and she told me you're pregnant. Totoo pala. Bakit nagsinungaling ka sa akin, Rachel? Hindi ako nagsinungaling sa'yo, Alex. Hindi ikaw ang ama nitong pinagbubuntis ko. How come? Nang umalis ako pagkatapos ko magtampo sa pambabaliwala mo sa akin, nagkita kami ng boyfriend ko. Doon na buo ang baby na to. Huwag mong sabihin sa akin, I'm sorry pero mahal ko si Lino. Noon sumungaw si Lino sa salas. Ang balak nito ay magpapaalam na. Hinila ito ni Rachel sa braso. Si Lino, ang boyfriend ko. Ang ama ng anak ko. Pakilala niya sa lalaki na nabigla. Napakagatlabi siya nang paliparin ni Alex ang kotseng dala nito. Halos lumabo ang paligid sa alikabok na iniwan nun. Bakit mo ginawa yun, Rachel? Gusto ko lang makita kung ano magiging reaksyon niya. Maligaya ka na dahil nagalit siya? Akala ko nga kanina mapapatay niya ako sa tindi ng selos.
Nagseselos nga ba si Alex kay Lino? O nasugatan lang ang male ego nito nang malaman nitong naging unfaithful siya rito? Nasira ng disposisyon ni Alex sa buhay mula nang manggaling sa asyenda. Nawala na siya ng ganang magtrabaho. Naglagi na lamang siya sa Villaroyal. Boss, tumawag ng lawyer niyo. Kailangan daw kayo magkausap. Nung isang araw pa raw niya kayo tinatawagan pero naka-off ang cellphone niyo. Saka yung board meeting niyo, sir. Ipopospone na ni Miriam. Kailan niyo daw po gustong ipa-schedule? Pwede ba? Huwag mo munang isa-isahin sa akin ang mga commitments ko. I want to be alone. Pero sir, kahit yung mga papeles sa checking dapat niyong pirmahan, hindi niyo na nahaharap eh. Ano ho ba talagang problema? Si Ma'am Rachel ho ba? Tinapunan niya ito ng galit na tingin. Iwanan mo ko. Kung ayaw mong pati ko madami sa galit ko. Napapakamot sa ulong tumalikod na lamang ang tauhan niya. Sabi mo noon, huwag kong hayaang masira ang disposisyon ko dahil lang sa isang babae. Sabi ni Albert. Kinuha nito ang alak mula sa kamay ng kapatid. Look at yourself now. Napapabayaan mo ng sarili mo, pati na ang emperor. Nagmumukmuk ka rito sa villa. At alam kong si Rachel ang dahilan. Ang babaeng yan. Bakit? Ang babaeng yun na galit ka. Ang siyang mahal na mahal mo. Ngayon ka lang nagkaganyan, kuya. Nasaktan lang ako dahil niloko niya ako. Kasal kami. Dala niya ang pangalan natin. Yun ba talaga ang dahilan? Ego mo ba talaga nasaktan or your heart? Sabi ko na't may makikilala ka ring babae na magpapabago sa tingin mong salitang kasal. No, Albert. Walang babaeng magdidikta sa buhay ko. Walang babaeng sisira sa lahat ng disposition ko. Kaya lang ako nagkakaganito dahil pinakasalan ko siya at hindi pa anhalt ang kasal namin, niloko niya ako. Ay, nako, hipokrito ka kuya. Bakit hindi matanggap ng pride mo na yuyukod ka rin sa isang babae? Nagagawin mo rin ang lahat, mahalin ka lang niya, at huwag lang siyang mawala sa buhay mo. And I'm referring to Rachel. Kasalanan mong lahat ng to. No. From the very first day na nakita mo si Rachel, something sparked in your eyes, in your heart. Hindi mo siya pakakasalan, nang hindi mo siya mahal. Stop putting your pride above your feelings. Itapon mo na kasi ang paniniwala mong superior tayo mga lalaki at hindi dapat magpadomina sa mga babae. Kailangan mo ng babae para maging kompleto ka. At sa nakikita ko ngayon, you need Rachel back in your life para mabuo mo uli ang sarili mo. And you can't deny it. Sinabi sa akin ni attorney na hindi ka porsigido sa annulment niyo ni Rachel. Stop it, Albert. Get lost! Natatawang tumalikod dito. Sa isang intersection ay may muntik na siyang makabanggaan. Hindi siya binigyan daan ng kasalubong niya. Bumaba ito, dinuro siya. Dahil mainit din ang ulo niya, minura niya ito. At hindi niya inaasahang ang maliit na bagay na yun ay mauuwi sa pagpapaputok ng armas ng driver na nakasagutan niya. Bugto pa ang mga mata ni Rachel sa kaiiyak dahil ilang oras ding nag-50-50 ang chance ni Alex na mabuhay. Sa leeg tumama ang bala ng armas na nakasagutan nito sa kalsada. Before that accident, nagkausap kami at alam kong hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko sa kanya. Sabi ni Albert. Kaya siguro mainit ang ulo niya nang mag-drive. But I had to do it. Gusto kong aminin niya sa sarili niya na mahal ka niya. Na ayaw niyang mawala ka sa buhay niya. Kaya lang nasaktan siya dahil inamin mo raw na hindi siya ang ama ng pinagbubuntis mo. Hindi totoo yun, Albert. Gusto ko lang siyang gantihan. Masyado ako nasaktan nang malaman kong anak lang ang kailangan niya sa akin. At yun ang dahilan. Kaya niya ako pinakasalan. Sabay pa silang napalingon sa pinto nang dumating ang isang grupo. Isang magandang babae, may kasamang 5 bata. 2 sa mga ito ay teenager na at ang 3 ay maliliit pa. Nakilala kaagad ni Rachel ang babae, si Fatima. Gustong makita ng mga bata, si Alex. Anito kay Albert, nakatingin. Anak ni Alex ang lahat ng batang kasama nito? Rachel, si Fatima at si Bea, anak niya. Pakilala ni Albert sa kanya sa mga ito. Nilapitan siya ni Fatima. Madalas ka mabanggit sa akin ni Alex. Ngumiti siya kahit hilaw. Maswerte ka, Rachel. Napakabait ni Alex. Ngumiti siya. Sinasabi ba ni Fatima na maswerte siya dahil ito'y naanakan ni Alex pero hindi pinakasalan tulad niya? Ang mga batang kasama ko, ilan sa mga batang tinutulungan ni Alex sa foundation niya. Foundation?
May mga street children na pinatayuan niya ng bahay ampunan. May mga scholars din siyang pinag-aaral. At kasama kami ni Bea sa mga taong pinaganda niyang direksyon ng buhay. Ang ibig mong sabihin, hindi anak ni Alex si Bea? Mahinang nagkatawanan si Fatima at Albert. Yun pala ang akala mo? Hindi, Rachel. Isa akong victim ng, alam mo na, ng amain ko. Nakita ko ni Alex na patalon sa Ayala Bridge habang dumaraan ang sasakyan niya. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Inawat niya lang ako tinulungan. Ngayon, kasama si Bea sa mga batang sinusuportahan niya. Daig pa ni Rachel ang tinanggalan ng nakatarak na patalim sa dibdib. Gusto niyang paghalikan ang walang malay na si Alex. A man of contradictions nga talaga ang kanyang asawa. Siguro ang malaking pagkakamali sa kanilang relasyon, hindi niya tinangkang makilala ang lalim ng pagkatao ng lalaking pinakasalan niya. Paano niya aakusahan ngayon na hindi marunong magmahal si Alex kung napakarami palang taong inaambunan nito ng pagmamahal? He may look ruthless, formidable and arrogant, but deep inside, he was a man with a big heart. Isang lalaking hindi lang ang panlabasan niyo ang kaibig-ibig. I love you. Alex Duran. Bulong niya sa asawa habang hinahagkan ang kamay nitong hawak niya. Mabuti pang natuluyan na ako. May pait sa tinig na sabi ni Alex. Total wala na ako interes na mabuhay kung wala ka. Sino ba may sabing mawawala ako sa'yo? Si Lino ang mahal mo, hindi ba? Naniwala ka naman sa palabas ko. What do you mean? Gusto lang kitang saktan. Mahal kita at anak natin ang babing nasa tiyan ko. Nasaktan kasi ako nang malaman kong anak lang ang gusto mo sa akin. Akala ko nagkamali ako sa isiping mahal mo na ako. What do you want me to do para mapaniwala kitang mahal kita? Wala na, Alex. Alam ko na ang lahat. Isa lang ang gusto kong mangyari ngayon. Ang magpagaling ka. I love you, Rachel. I love you so much. Hindi ko alam na ikaw pala ang magpapabago sa maling paniniwala ko. I love you too, Alex. Kasalanan ko rin siguro. Hindi ko kinilala ang tunay na Alex Duran. Ngayon, ako na ang mahigpit na hahawakan sa marriage natin. Nasaktan nga ako nang ipamukha mo sa akin na gusto mo talagang ipaanal ang kasal natin. Alam mo bang kahit ngayon, nakahanda akong pakasalan ka sa kahit saang simbahan just to make sure na hindi ka na mawawala sa akin. Ang OA mo naman, paano nga pala kung maging demanding ako? Okay lang. Huwag mo lang hihingin sa akin ang Victoria Palace ng England, ang Eiffel Tower ng Paris, at isang luxury ship na malaki pa sa Titanic. Natawa siya, at nang kabigyan siya ng asawa upang abutin ng halik ang mga labi niya, pinulupot na rin niya ang mga kamay sa leg nito. Eh ano kung kumikirot ang sugat ni Alex? Wala silang pakialam. Basta ang alam nila, they wanted to taste each other's lips again. And again, until they become both breathless. Ang pagmamahal sa isang tao ay isang mahalagang bahagi ng ating emosyonal na buhay. Kapag nararamdaman natin to, nararapat lamang na sabihin natin to ng tapat at bukas upang hindi magdulot ng pagsisisi sa hinaharap. Ang pag-iiwas sa mga lihim ay makakatulong na mapanatili ang tiwala at pagkakaunawaan sa relasyon. Huwag nating hayaang ang takot at alinlangan ay magdikta ng ating mga desisyon. Sa halip, maging matapang sa pagpapahayag ng nararamdaman at gawing pagkakataon ng bawat araw upang ipakita ang ating pagmamahal bago pa mahuli ang lahat. Tama, may mga pagkakataon sa buhay na may nakalaan para sa atin. May mga bagay, tao at pagkakataon na darating sa tamang oras. Minsan hindi natin agad nakikita o nauunawaan ang mga ito. Pero sa kalaunan, mapapansin natin na may mga bagay na dumarating sa buhay natin na para talaga sa atin. Mahalaga ang pananampalataya at pasensya sa mga oras ng paghihintay. Dahil sa bawat karanasan, natututo tayo at nagiging handa sa mga magagandang bagay na nakalaan para sa atin. At dito na po nagtatapos ang inspirational love story na aming ibabahagi sa inyo na pinamagatang Offered to be a Billionaire's Mistress. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments at new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo.
Thank you and God bless you all.